Nabisto po sa sinalakay na BPO sa Bataan ang operasyon ng illegal na gambling platform na banned na o ipinagbabawal na sa maraming bansa dahil umano sa crypto scam. Nahuli rin doon ang isang Indonesian na wanted umano dahil sa panloloko. Saksi, si Salima Refran. Sa 2 ektaryang bahagi ng bundok sa pagitan ng Balanga at Bagak Bataan, 7 gusali ang nakatayo. Ito ang Central 1 Bataan, nakarehistro bilang Business Process Outsourcing o BPO company na may 1,500 empleyado na nagsisilbing service support sa mga kliyente abroad. Pero sa paghalugog ng mga otoridad sa compound, tumambad sa kanila ang iba't ibang illegal gambling platform. Pangunahing dito ang Winbox. It's a gambling app, gambling platform na banned sa maraming bansa because it is a hub for cryptocurrency scamming. Hindi pasok ito sa factor, hindi rin inilaro ng Pilipinas na palaro sila. Isang buong dibisyon ang naka-assign sa Winbox. Isa ito dun sa mga workstation dito sa Winbox Atas Office. Bukod dito sa computer kung saan nga mamamonitor mo yung mga pumapasok na mga transaksyon. Marami rin mga cellphone dito. Ang mga cellphone na ito ginagamit para makausap yung mga big gambling players. Hindi biro ang mga halagang pumapasok. That's 2.6 million. Ang dami. Whew. So sa nakikita nating amount dito, we could be talking of billions of pesos worth of bets at any given week. They're operating back-end support operations sa businesses. They don't know what businesses they're supporting. Do you know that they're offering cryptocurrency services? Hindi rin alam. Ngayon pa lang, sa ating mga initial na pagtingin, so nakikita natin na we will have a very airtight case against to sa mga suspects natin. Ininspeksyon na ang BPO ng Kapitolyo ng Bataan, Munisipyo ng Bagak at ang AFAB o Authority of the Freeport of Bataan. Pero wala umano silang nakitang irregularidad noon. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang kanilang panig. Ang pagtatago sa mga BPO ng mga POGO o scam hubs, pinangangambahan na ng PAOK dahil sa napipintong total POGO ban. BPO ang ginagamit nila pero cover lang yun. Actually, yung ginagawa rin nila puro illegal din. Halos 700 Pilipino ang prinoseso para sa nalalaman nila sa operasyon ng BPO. 42 dayuhan naman ang isa sa ilalim sa immigration profiling. Samantala, kasama sa mga nahuli kahapon ang isang Indonesian team leader na ayon sa PAOK ay wanted umano sa Indonesia dahil umano sa scamming activities. Sabi ng PAOK, kasama siya sa mga nagmamanipula umano ng mga laro sa gambling platform. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, ang inyong saksi.